ipagpapatuloy po natin yung ating series na Encounters with Jesus. Marami tayong pinag-aralan kung ano po ang resulta, dulot ng enkwentro o pakikipagtagpo kay Lord. Pero isa ho dito sa gusto nating i-highlight, ito po yung may dalang pagbabago. Only an encounter with Jesus can bring change sa ating mga buhay. Na pag-aralan po natin yan sa buhay po ni Sakeo, na kung saan dahil sa kanyang pakikipagtagpo kay Jesus, ay ginamit siya ng Diyos bilang instrumento para unti-unting i-demolish po yung mali at excessive tax farming na ginagawa sa Israel. And eventually, Zacchaeus became a follower of Jesus and he became also a bishop, no? Na malapit po sa bandang Caesarea, na naging dahilan para mabuwag at sirain po yung mga maling kultura ng pagsigil ng buwis kasi corrupt po siya eh. Pangalawa, si Nicodemus. Si Nicodemus po ay ginamit din ng Diyos para idalhin ang salita ng Panginoon sa mga relihiyosong tao. Pinag-aralan natin last Sunday na mas maigi po ang relasyon kay Jesus kaysa po yung pinangahawakan nating relihiyon. Sabi ko nga sa inyo, no, ang relihiyon hindi nakakapagligtas, pero ang isang personal na relasyon kay Jesus ay nakakapagbabago ng buhay. Ano po mapapansin niyo po kay Zacchaeus saka kay Nicodemo? Ang mapapansin niyo po kay Zacchaeus saka kay Nicodemo, pareho silang importanteng tao sa Bible. Pareho silang may title, pareho silang may opisinang pinangahawakan, pareho silang may significance, pareho silang may impact at may follower kay Jesus. And yet, Jesus is no respecter of person. Kahit sino ka pa, babaguhin ka ng Diyos basta nakatagpo mo siya. At lagi natin itong binabanggit, imposible sa isang tao ang hindi magbago pag nakilala niya si Jesucristo. Amen po ba doon? Now, ngayong umaga na to, we're going to talk about a person who encountered Jesus. Pero kakaiba to. Bakit? Kasi wala siyang title. In fact, sa Bible, wala siyang pangalan, wala siyang value, wala siyang position, wala rin siyang prestige na iniingatan sa isang patriarchal society, sa isang sosyedad na pinamumunuan ng mga lalaki during the Bible times, ang mga babae, wala silang halaga. In fact, ang tanging bansag lang na naidikit sa kanya na maaalala natin ay siya'y tinawag po na the Samaritan woman. So we're going to talk about today the encounter of the Samaritan woman with the Lord Jesus Christ at the well of Jacob. Now, gagaano po kahalaga ang enkwentrong ito o pakikipagtagpo na to? Mahalaga ho ang encounter ng Samaritan woman na to kasi through this encounter, ipinakita po ng Panginoon yung universality of the gospel na ang gospel po, ang salita ng Diyos, hindi lang pang-Hudyo, kundi it extends even to the Gentiles, even to those who don't belong to the Israelites o sa mga Israel. Pinakita din po dito kung paano ang krinos o nilabag ni Jesus, nilagpasan po niya yung cultural boundaries and barriers na nasa isip po during that time. Kasi po, ang pananaw po ng mga tao during that time, pag Samaritan ka, everybody say Samaritan, ikaw po hindi malinis sa tingin nila. Now, that is cultural at ethical, social, acceptable mindset during that time. Bakit? Kasi po ang mga Samaritano, sila po ay mixed breed ng mga Israel at ng mga Assyrians. Now, ang mga Assyrians po, ito yung mga kalaban ng Israel na sumakop po sa Israel at sinira po ang templo, winasak po ang muog ng pader at higit sa lahat, pinatay po yung mga ninuno nila. Anong sila'y nanatili po sa Israel, meron pong dalawang lahi, the 12 tribes, may 2 tribes po doon na nahawaan po sila, nagkaroon po ng intermarriage. Pag sinabing intermarriage po, hindi dapat kinakasal, hindi dapat nakikisama, hindi dapat nag-aasawa, hindi dapat pinipili ng isang Israelites ang hindi niya kalahi. Lalong-lalo na po kung kaaway po ito. Kaya po, nung nagkaroon po ng pag-aasawa at nagkaroon po ng mga anak, nagkaroon po ngayon ng breed na tinatawag nating the Samaritans. Now, the Samaritans are not allowed to worship God at the temple sa Jerusalem.
At hindi rin sila pumupunta doon. In other words, meron pong boundary, merong barrier lagi, meron pong invisible barrier na nakalagay lagi sa kanila na hindi kayo pwedeng mag-cross, hindi kayo pwedeng makipag-usap, hindi kayo pwedeng makihalubilo sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Now, ang pananaw po ng mga Samaritano ay ang tamang lugar ng pagsamba ay hindi po yung templo, kundi po yung Mount Gerizim. Ang Mount Gerizim po ay ito yung tinutukoy o iniisip nila na eksaktong lugar kung saan inalay ni Abraham si Isaac. In other words, this is also a mountain called, anong pangalan na uli ng mountain na yon? Mount Moriah. So iniisip nila, ito yung tamang lugar ng pagsamba, kaya sa loob at sa puso po ng mga Samaritano, mali ang pagsamba na ginagawa ng mga Israelita. Ang tingin naman ng mga Israelita, lalong mali ang ginagawang pagsamba ng mga Samaritano. Meron pong hidwaan, meron pong division o pagkakabahabahagi. In a way, naniniwala din po ang mga Samaritano sa Diyos. Kaya lang po kumpara po sa mga Hudyo, ang mga Samaritano, ang pinaniniwalaan lamang po nila na Biblia ay yung 5 naunang libro sa Lumang Tipan. Ang tawag ho dito ay the Torah books. Libro na sinulat ni Moses. Ano nga uli yung 5 books of the Bible? The first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus. Wow, may sumasabay po dito. Ano pa? Spartacus. Hindi po. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang tawag ho nila dito, Torah. Why? Because alam na po natin ang isabihin ng Torah, it's all about the law of Moses. These Samaritans live according to the law. Kung ano po yung nasa batas. At ang paniniwala po nila sa ating Diyos ay ang Diyos po ay kinikilala nila bilang Messiah. So they don't have the concept of Jesus Christ as the Lord and Savior. Kaya you would just realize, you would just imagine gaano po kanormal lang sa babaeng ito na hindi makilala kung sino si Jesus na kausap niya sa well of Jacob. Bakit? Kasi nga po, ang kanilang pagkakakilala kay Lord ay dapat Messiah. Isang Diyos na magliligtas sa kanila sa kanilang kahirapan at sa kanilang mga kahihiyan na pinagdadaanan. Ito rin po yung isang struggle ng mga Kristiyano. Sa ating pong pag-aaral, pagtuturo ngayong umaga na to, gusto ko rin pong ituro sa inyo na in a way, turuan tayo ng Panginoon na biyakin at sirain ang ating mga maling pananaw, na tayo lang dito, yung mga mahalaga, tayo lang po ang ligtas, tayo lang nakakilala kay Lord, at wala na tayong pakialam sa mga taong nasa labas. Can I ask you a question, no? When you see someone na hindi nyo kalahi, pag nakita nyo po yung mga, sino ba yung mga nanlilimos pag malapit na yung Pasko? Mga badyaw, di ba, no? Huwag na nating bigyan ng pastor. Bakit? Mga bad yan. Bakit bad? Badyaw eh. Meron ding mga good jaw, no? Mga mababait, mabubuti, no? Pag nakakita ko kayo ng mga kababaihan, pag nakita ko kayo, babae nag-i-speak dito, do you really listen intently or iniisip nyo, walang masasabi yan? Bakit babae yan eh? You know, that's in a way, racial discrimination. I am undergoing an internship. Ito po isang buong taon and I'm working with cancer patient sa bandang Ermita. Linggo-linggo lumuluwas po ako. And every Saturday, pumupunta ako dito sa may bandang San Ildefonso to work with Hashtag, mga biktima po ng online violence, mga victims coming from different places of all over the Philippines. Binago po ang pananaw at pagtingin ko sa kanila at nakita ko po na sila man po ay nangangailangan din po ng pagmamahal, pagpapahalaga at pagtingin. In our busyness, sa atin pong kagustuhan na magpatuloy sa buhay, mga pangarap natin na dapat matupad, nakakaligtaan nating tingnan yung mga nasa marginalized sector. Ano ho bang ibig sabihin ng marginalized? Mga tao po na nasa laylayan ng lipunan, mga nasa gilid, na binabaliwala at hindi napapansin ng iba. Ang sabi po ni Scott Saul sa kanyang librong Jesus Outside the Lines, the Samaritan woman is one of many examples of how Jesus affirmed people who were not on the same page with His teaching and His ethics.
Kaya niyo po ba makipag-usap sa ibang relihiyon na hindi kayo nakikipag-away? Na may halong pagmamahal? Even though you know the gospel, you can share the gospel. Pwede mo bang pigilan yung sarili mo na hindi mo muna idiin at i-impose yung alam mo na tama at kausapin at tratuhin mo na sila na tao bilang nilikha ng Panginoon? Or do we see walls of barriers or boundaries na hindi, kailanman hindi ako pwede makipagtrabaho at makisama dyan? Sa libro po ni Scout Saul, sinasabi ho dito, kahit hindi mo kasundo, hindi mo kapareho ng pananampalataya, hindi mo kapareho ng pananaw, hindi mo kapareho ng mukha. Kagaya ni Jesus, marapat ho silang mahalin, tanggapin, at kilalanin. Amen? Sapagkat sa kwentong ito, makikita ho natin na si Jesus mismo, ang Diyos mismo, meron siyang krinos na mga boundary. May mga line po siya na sinira, binuwag, na sa tingin po ng mga tao noon, socially unacceptable pag ginawa mo po iyan. Pero nilagpasan ni Jesus yun. Bakit? Para ipakita po ang kanyang dakilang pagmamahal na ang encounter, ang salvation, ang kaligtasan, ang salita ng Diyos, yung fellowship na tinatamasa natin ngayon, ay hindi lang pang atin, kundi pangkalahatan din sa mga may nais at may gusto. Ito po ay mas pinaliwanag ni Beth Moore, yung struggle po na ito sa Christianity. Sabi po niya, kung sa panahon natin ito nangyari, kung makakita tayo ng hindi natin kapwa mananampalataya o makakita tayo ng hindi natin kapareho ng paniniwala. Like the Samaritan woman, who might have been someone we would condemn. Maybe we would point out their error, their ways rather than reach out to them in love. Pero sabi ni Beth Moore, ano bang ginawa ni Jesus? Minahal sila, sapat para kausapin siya, and then He listened. Everybody say, listen. He acknowledged the Samaritan woman as a person, not as a prospect. Minsan po, pagkatapos natin mag-share, tapos na, mapicturan ko lang to, okay na eh, may na-win na ako eh. But do we treat them as a person? Do we still meet with them even though they did not accept Jesus as our Lord? Even though hindi nila pinaunlakan ng ating invitation, kinakawayan pa rin ba natin sila sa work, sa opisina, sa ating lugar, sa ating komunidad, sa ating subdivision? It's okay. Kahit hindi ka nakakilala kay Lord, I'm still your friend. You know, ganito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. And then, and only then, did He began to instruct her. Parang mali yung paraan ng ating evangelism, no? Wiwin muna natin, tatanungin muna natin, saan ka pupunta pag namatay ka? Tatakutin muna natin. Bago natin iparamdam at ipakita yung kahalagahan niya bilang tao. Kaya Jesus, ni-reverse po niya iyon eh. Kinumusta, kinausap, pinakinggan, nakipag-dialogue po muna siya sa babaeng ito, saka ho niya tinuruan, kinompronta sa kanyang pagkakamali at kasalanan. Anong resulta sa encounter na yon? Nabago ang babaeng ito. Amen? Kung isasummarize po natin itong pinag-uusapan natin ito, wala ho pa ho tayo doon sa ating outline. No? All doors are open to every believer who will believe Jesus. It is the lesson what we can learn from the story of the Samaritan woman at the well. Walang pintuang sarado. Walang posibilidad na imposible sa sino mang pipiliing manampalataya sa ating Panginoon. You know, this is also a challenge about isa sa atin na yung ating pong mga nashiran, ating mga inimbitahan, yung ating kapamilya na hindi natin kasundo, hindi natin kapareho ng paniniwala, pwede pala natin silang bigyan ng isang bukas na pinto pa rin. Bakit? Kasi anytime pwede pa rin silang magbago. That we don't give up with people. Amen? Have you ever given up to people? Meron ho ba kayong kakilala, kasamahan sa bahay, kapamilya na sometimes you think, wala nang pagbabago to eh. But one day, when they will choose to believe Jesus, they will see an open door and they will walk through that door at sila'y babaguhin ng ating Panginoon. Amen? Ano yung mga barrier na krinos at sinira ni Jesus through this
narrative or story ng Samaritan woman. Number one, Jesus confronted this woman and crossed the barrier, yung gender barrier. Hindi kasi dapat nakikipag-usap ang Hudyo na lalaki sa isang babae. During that time, even now, no, meron kaming nakausap ni Pastora, nakadialog namin na mapunta silang Saudi, ang mga babae po ay prone sa abuse. Prone po sa pambabastos, hindi mataas ang kanilang katungkulan o posisyon sa society. So meron pong gender barrier na krinos ang Panginoon. At hindi lamang po doon na siya ay babae, si Jesus ay isang teacher, isang rabbi. No, hindi siya dapat nakikipag-usap. Pangalawa, she was a Samaritan, so may ethnic, cultural barrier na sinira ang Panginoon, na nilagpasan ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo, she had a tough past. Merong social barrier. Kilala ang babaeng ito na meron po siyang mga maling desisyon na nauwi sa maling relasyon. Are you willing to be associated with someone who had addiction? Someone na may struggle sa emotional or mental? Are you willing to be associated with someone na naniniwala na hindi Diyos si Kristo? Ganito po ang binuwag at krinos ng ating Panginoon. At pang-apat at panghuli, she had a sinful present. So, Jesus crossed a moral barrier. Kilala po ang babaeng ito na makasalanan at ang kanyang kasalukuyang kinakasama ay hindi niya asawa. You know, during that time, that is subject to condemnation, and not just condemnation, stoning to death. Babatuhin po siya hanggang siya'y mamatay. Ano po ang nakikita niyo po sa kwentong ito, sa introduction na to, sa confrontation at encounter ni Jesus sa Samaritan woman? You know, ako, for me, myself, no, I'm grateful na may kwentong ganito. Bakit? Because Jesus represented and has just elevated the value of women. Amen? Kung kayo po may katabing babae, palakpakan niyo po mga babaeng yan at pasalamatan. Bakit? Sila man ay mahalaga sa mata ng ating Panginoon. If you have a boss, if you have a single parent, isang single mother na pinagpapatuloy po, pinag-iigihan na buhayin kayo, papalad kayo. Why? Because in this story, Jesus has just elevated the value of women at a time na hindi sila mahalaga. At alam niyo kung anong mensahe ng Panginoon sa mga Hudyo na nagtaas ang kilay nung nakipag-usap siya sa babaeng Samaritana na to na makasalanan? Ang mensahe ni Jesus is, I saw this woman, I heard this woman, and I love this woman. I will change this woman. Ngayong umaga na to, ito rin pong gustong sabihin ng Panginoon sa iyo bilang babae. Kung ikaw po ay nakakaranas ng diskriminasyon, pamamahiya, o di kaya pressure sa iyong pamilya o sa bahay dahil ikay babae, nakikita ka ni Jesus, naririnig ka ni Jesus, minamahal ka ni Jesus, at pinapahalagahan ka ng ating Panginoong Jesus. Si Namita Reno, naitanong po niya ang tanong na to, feminist ba si Jesus? Feminist ba si Jesus? Ano ba isabihin ng feminist? Advocate ng value at equality ng mga babae. Sa simple lang salita, no? A feminist believes that a woman's worth is not less than a man's worth, and her voice deserves to be heard just as the man. Mahalaga din pakinggan. So dito, sa ginawa ni Jesus, in a way, he's a feminist. He values the importance of women. Amen? Jesus and his teaching held special attraction to the poor, the marginalized, the widows, the orphans, the weak, the oppressed, and those excluded from various sections of society. Alam niyo ang ginawa niya? Yung encounter na to, he challenged the patriarchal society. Mga lalaki kayo, dominated kayo ng lalaki. Meron ba kayong workplace na bawal ma-promote ang isang babae kasi babae siya? You know, Jesus would challenge that. Na pag binigyan ng task, nagsalita ang isang babae, walang nakikinig, nag-chat lang ng cellphone, babae yan eh. Jesus would challenge that and elevated the value, purpose, role, and the dignity of the women. Wow. At alam niyo po, ang importansya nito,
Jesus' encounter with the Samaritan woman was not just a moment of transformation. It was a movement of cultural reformation. May binubuwag si Jesus, may binabago siya. Kaya pagdating po natin sa mga letters, mababasa natin may mga babae na naglilid sa church. May mga babae na may boses. May mga babae na followers ni Jesus at may mga significant silang nagawa para sa kingdom ng ating Panginoon. It broke the barriers of gender, race, and religion to reveal that grace knows no boundary. Everybody say, grace knows no boundary. Ang biyaya ng Diyos ay hindi mapipigilan. Ito'y lumalagpas kahit sa kultura, kahit sa anumang kalagayan o anumang sitwasyon, sino ka man. In one sentence, Jesus did not just change the woman, He changed the world around her. Yan yung goal po natin ngayon. To empower you today na makita mo na ang pagbabagong ibibigay sa iyo ni Jesus ay makakapagbabago sa loob ng iyong pamilya, sa trato sa iyo at maging sa iyong opisina. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Wow! Amen! Sino dito, are you excited to study the Samaritan woman? You know, God's greatest miracles and encounters happen in the most ordinary places. Akala natin, no, basta ganun lang, no? Kinausap siya ni Jesus, yung babaeng ito ay Samaritano, pero hindi, yung loob ho ng kwentong ito ay mas malalim pa. So sisimulan ko ho yung outline ko sa ganito. Ano bang gusto ni Jesus sa'yo in this encounter? You know, malapit na encounter natin, at pag hindi pa kayo nakapag-encounter, ito po yung purpose nito eh. Sabikin at bigyan ho kayo ng pag-iisip na ano kayang posibleng mangyari kung ako makikipag-encounter kay Lord. Amen? Kung itong mga tao na to binago ng Diyos, ano kaya pwedeng mangyari sa buhay ko at sa mundong ginagalawan ko? Wow! No? Hindi ka lang babaguhin ni Lord eh. Babaguhin din niya yung mundong ginagalawan mo. Amen. So what does Jesus wants from you? Sige nga, tanungin mo ka sa katabi mo, ano bang gusto ni Jesus sa'yo? Number 1, Jesus wants to meet where you are. Jesus wants to meet where you are. Sa Tagalog, nais kang katagpuin ni Jesus kung nasaan ka man sa kalagayan o sitwasyon mo ngayon. Ano ba ang kalagayan ng babaeng Samaritana na to? Sabi dito sa kwento, basahin natin, di naman tayo nagbasa kanina, no? Pwede niyo po ba kung sabayan? Umalis siya ng, Judea at number 4, magtatanghaling tapat nag-iigib ng tubig ang babaeng ito. Alam niyo kung bakit? Hindi dapat tanghaling tapat nag-iigib ang tubig ang mga babae as a servant. Sa kanilang pamilya, para sa kanilang asawa. Dapat po pag mag-iigib ka ng tubig, kung gusto mo makakuha ng magandang tubig, dapat umaga. Pero pinili ho niya ang tanghaling tapat. Sa English po, about noon. Why? Because she tries to avoid people. Hindi po sa takot siya sa mga tao, takot po siya sa iisipin at sasabihin ng mga tao ayon sa pagkakilala o bansag at posisyon niya sa kanilang komunidad. Iniiwasan po niya ang usap-usapan, iniiwasan po niya ang kwentuhan, ang tsismisan, at iniiwasan po niya yung kahiyang dala neto. Siguro po may naging karanasan na po siya. Siguro po meron na siyang naranasan na nung sinimulan po niyang mag-igib ng umaga, pinagkwentuhan po siya, binaliwala po siya, and it only hurt her all the more. Mababasa po natin yan eh. Kaya nga po, siya po ay kumuha ng tubig sa panahon na walang masyadong tao. Pero tingnan po natin yung mga yung significance ng loob ng kwento. No? Sabi ho doon sa Bible, may dala ho siyang jar. Ano bang Tagalog ng jar? Ha?
palayok, banga. May dala po siyang lagayan ng tubig. Ano po ang significance ng jar? Unahin muna natin yung tubig. Yung physical water po na kanyang kukuhanin ay sumisimbolo po sa pansamantalang kasiyahan, pansamantala po na kaligayahan, approval, pleasure, comfort, or success na pwedeng ibigay ng tao. Yun yung madalas niyang kuhanin at inaasam-asam na puntahan sa balon na yon. She was seeking a physical water. And this physical water represents the temporary satisfaction, approval, pleasure, and comfort and success na pwedeng maibigay ng tao. Subalit ang nasa harapan po niya ay si Jesucristo. Siya ho yung living water, ang buhay na tubig na walang hangganan, na nagre-represent po ng isang tubig na makapagbibigay po ng totoong kasiyahan sa ating mga buhay. Subalit yung bangaho dito ay sumisimbolo po ng kanyang desire at longing for something. Sa Bible, ang balon o well ay central po sa komunidad ng isang bayan, ng isang lugar. Mababasa natin sa Bible kung paanong si Rebecca, Rachel, si Sipura ay lagi hong nagpupunta sa balon na may dala-dala po silang banga. Why? Ang significance po nito, it's because the well and the jar as the central portion or part ng community ay isang lugar ng matchmaking. Kung gusto mong makilala ang iyong iniirog, yung loved ones, kung gusto mong may ireto sa'yo, may makilala ka na someone mo ipapakilala sa'yo, magsisipuntahan po sila sa balon. And you know, naisip ko lang po, sa mga previous relationship po niya, mukhang mali po yung nakukuha niya na karelasyon. Mukhang pumalpak, mukhang hindi po. Imbis na Alden Richards ang nakukuha po niya kabaliktaran. No? Hindi ho nila nakuha. Why? Because mali nga po yung kanyang mga choices. So in other words, the jar is the symbol for romance. Lord, I'm searching and I'm looking for romance. O kung may katabi ka pong single lady po ngayon, tingnan mo lagi kung may dalang banga yan. At kung saan po pumupunta, you know, in a way, totoo po yan kung saan pumupunta ang mga single woman, di ba? Minsan, gagala, pupunta dito, pupunta doon. No? I wonder kung anong hinahanap nila. Siguro nag-aantay sila na merong ireto. Hindi naman po. No? Sabi, Pastor, hindi naman ako ganun ka-cheap. Totoo naman po talaga yan. No? But in a way, we are looking for a relationship. Pero alam niyo po, ang babaeng ito, na naghahanap ng kilig, everybody say kilig, ay nakahanap po ng pagkilos ng ating Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hindi po natin alam kung makailang beses na po niya itong ginagawa. Pero the Bible says na nakagawian na po niyang pumunta sa balon ng magtatanghaling tapat. Alam niyo po ba, for someone who don't know what they're looking for or searching for, ang tawag ho nito is repetitive cycle. Paulit-ulit. An endless cycle na ginagawa mo. So in a way, ang babaeng ito, laging may dalang banga, pupunta po sa balon, nag-aantay siya kung may match sa kanya. Shame and unmet needs drive people into a repetitive and meaningless pattern. An endless search for validation, belongingness. But Jesus meets us in that very cycle, wow, offering not only a temporary escape, but a lasting transformation. Alam niyo po, marami sa atin dito guilty tayo. Even our work, even our business, even our, yung pakikitungo po natin sa ating kapwa, sa ating, yung ginagawa natin sa bahay, yung linis ka ng linis, gawa ka ng gawa nito, ang tawag po dito ay repetitive and endless cycle. Hindi talaga yun yung gusto mo may hinahanap ka May inaabangan ka na someday something would happen differently. I hope today may magbagong kakaiba. I hope today may makilala ako. I hope today may papansin, may pupunan sa akin. But because walang nangyayari na kakaiba, we fall into that endless cycle. Amen?
Yung iba nga po hindi lang isa yung Facebook account 3, 10. Sabihin mo nga sa katabi mo, aray ko. Parang ako yun We keep on scrolling. It's a repetitive cycle. It's not because we want to scroll We want to watch movies. There's something that we need na hindi natin matumbok-tumbok. And thank God, Jesus will always meet us in that very cycle na hindi natin alam kung anong gusto natin sa buhay. Amen? Lagi tayong kinakatagpo ng ating Panginoon. You know, ang mensahe po dito, you can meet Jesus anywhere and He has something for you. At your happy moment, lowest moment, discouraging moment, exciting moment, boring moment, rejection or lonely moment, Jesus will meet you there. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, malungkot ka ba? Tinan mo ngayon katabi mo, inis ka ba? Pagod ka ba? Gutom ka ba? Puyat ka ba? Jesus meets us not where we pretend to be full, but where we are truly empty on the inside. Jesus will always meet you where your soul is most thirsty. Alam ni Jesus, hindi ka nandito para sa tubig. Hindi ka nandito para sa balon. Nandito ka para sa isang bagay na matagal mo nang hinahanap at hindi mo natatagpuan. Amen? At yung mga ginagawa natin paulit-ulit, hindi talaga yan yung gusto natin. At hindi natin inaamin na meron tayong pagkauhaw, meron tayong pagkagutom na tanging si Jesus lang makapagbibigay, mahuhulog lagi tayo sa patibong sa isang paulit-ulit na pattern na ginagawa natin sa ating buhay. Amen. Anong sabi ni Jesus? Please give me a drink. Jesus does not wait for us to reach our peak of opportunity. Maakala natin, pag tayo naging matagumpay na, sumikat na, minsan may pangarap akong ganun, no? Ano kayang pakiramdam pag mayaman na, no? Nakatira sa isang subdivision, no? Forbes Park, no? Wala. Raralihin lang ako ng mga, dun sa labas, no? No! Jesus would come to you in the pit of vulnerability. When our walls are down and our hearts are open, dun tayo katatagpuin ng Diyos. Alam ba ni Jesus na yun yung oras na lumalabas ang babaeng ito para mag-igib ng tubig? Alam niya. And I tell you mga kapatid, alam niya kung anong repetitive, endless cycle ang kinahuhulugan at kinalalagyan mo ngayon. Pero ang tanong ko dito ngayong umaga na to, bakit kaya humingi si Jesus ng tubig? Anong sabi doon sa verse? Please give me a drink. Well, gusto ko pong sabihin sa inyo na si Jesus, hindi lang po siya Diyos, tao din po siya, nagkatawang tao siya. And as human, normal po sa kanya na sa kanyang paglalakad, nagutom po siya, nauhaw po siya, napagod siya. Amen? Pero alam niyo po, ang message po neto doon sa kanyang sinabing, thank you po, please give me an electric pan. Hindi po, ang message ko doon na please give me a drink, ang message ko doon ay, Jesus is never too tired to love you. Hindi siya pumunta para sa tubig Pumunta siya para sa babae. Hindi pumunta si Jesus sa krus para sa isang batas, para sa isang kasunduan. Pumunta siya sa krus kahit pagod na siya para sa iyo, para sa akin, kasi mahal ka niya. At kung merong taong pagod na sa iyo, ayaw na sa iyo, nag-give up na sa iyo, I tell you, Jesus will never get tired loving you, helping you, and lifting you. Hindi napapagod si Jesus. Hindi napapagod si Jesus. Narinig yun na ba ito minsan sa mga nanay na sinasabi nila sa kanilang mga anak, no? Pagod na ako sa iyo. At nakakatawa, titingnan ka lang ng anak mo ng ganun. And you know what? Hindi napapagod si Jesus. Sabi ni Anne Lamott, I do not understand the meaning of God's grace. Only that it meets us where we are, but it does not leave us where it founds us. Hindi ko maintindihan yung grasya ng Diyos. Hindi ko maipaliwanag sa mga salita, sa mga sermon. Ang tanging naiintindihan ko lang, na pag tayo kinatagpo nito, hindi niya tayo iiwanan sa dati nating pagkatao at kalagayan. Babaguhin tayo ng grasya
at pag-ibig ni Jesus. Anong gusto ni Jesus? Gusto niyang katagpuin ka kung nasaan ka ngayon. Pangalawa, gusto ka niyang bigyan ng isang regalo na hindi kayang ibigay ng mundo. Jesus wants to offer you something that only Jesus, only God can give sa buhay mo. Remember, ano po ang isang classification o itsura ng encounter? It's unexpected. May unexpected at great surprise na mangyayari. Notice, hindi po sinabi dito, Jesus wants to give you something. Ang sinabi ho dito, hindi ho sinabi dito, He has something to give or He will give you something. Ang sinabi ho dito, He wants to offer you something. Why? Because He is a gentleman God. Hindi kanya pupuwersahin. At bakit sinabi po dito na regalo? Dahil ang isang regalo, hindi mo maiintindihan na ito'y regalo hanggat hindi mo ito nakikita na ito yung kailangan mo sa iyong buhay. At ito nga po ang pinagkaloob ng Panginoon sa babaeng ito. Verse 9, pakibasa nga po ng mga kababaihan. Ready, go. Sinabi ng isang Samaritana, dahil ang mga Hudyo'y hindi. Next verse tayo. Kung alam mo lamang, go. Ang kaloob ng Diyos, ikaw pa, ang iniisip po ng babaeng ito ay tubig na pisikal, literal. Pero ang iniisip ng Diyos yung tubig na makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. People chase pleasure, possession, and power. And it's likened to drinking a salty water. Alam niyo po ba, pag uminom ka pala ng tubig alat, lalo kang mauuhaw eh. The more you drink, the thirstier you become. But when you drink from Christ, the living water, your soul finally find rest. Kapag hindi natin naiintindihan na ang regalong ito'y nasa atin na, pero hindi tayo nagtatampisaw, sumasalok lang tayo in our devotion, in our Sunday service, in our encounter during the worship service, mamimiss po natin yung makapagbibigay sa atin ng totoong kasiyahan. Kaya nga po ang sabi ni Jesus, kung malalaman mo lang yung regalo na to. Sinabi niya ho ito sa isang babaeng hindi pa siya kilala eh. Pero sinasabi niya ito sa iyo at sa akin na kilala na si Jesus ng matagal na eh. Kung malalaman mo lang kung anong pwedeng gawin nito. You don't feel like reading the Bible? You don't feel like praying? But you know in your heart, you need it. Kailangan mo. Ano bang pinapayo ko sa mga taong nagsasabing, parang hindi ko feel po na gawin eh. You still do it. Why? Because you need it. Okay lang po na pumunta sa church na parang hindi mo gusto pumunta sa church, pero kailangan pumunta mo sa church kasi bakit? Kailangan mo ang maibibigay ng Panginoon para sa iyo. Jesus knew what you need. Jesus know what you need. Knew nakalagay no. But the question is it what you desire? Yun ba talaga yung gusto mo? Alam ni Lord kung anong kailangan mo eh. Pero ang tanong, iniisip mo rin ba na yun yung gusto mo? Kasi hindi ka mapupersa ng Diyos eh. Sabi niya sa verse 14, whoever drinks the water I give them will never thirst. And true enough, when you cherish that gift, mapapagod ka, manghihina, madi-discourage ka, pero hindi ka makakaramdam ng pagkauhaw. Bakit? Nasa iyo ang tubig ng buhay. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Basahin nga po ng mga kalalakihan yung verse 13. Sabay-sabay tayo. Sumagot si Jesus, ang sino mang uminom ng tubig na ito ay muling, talking doon sa balon, subalit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay, ang tubig na ibibigay ko ay magiging patungo sa buhay na walang, sinabi ng babae sa kanya, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito nang hindi na ako mauhaw at hindi na rin ako bumarito para Wow, tingnan niyo po yung ginawa ng Panginoon Jesus nito, no? Hindi po maiintindihan ng Samaritana kung sino si Jesus sa paraan ng pananaw ng mga Hudyo eh. Hindi makikilala ng babaeng ito kung sino si Jesus, kung hanggat hindi po bumababa si Jesus sa kanyang level.
kinatagpo at inabot po ni Jesus ang babaeng ito sa konsepto ng tubig, sa konsepto ng kanyang pangangailangan. At laging ganito po ang ginagawa ng ating Panginoon sa panahon ng ating mga pangangailangan, sa gitna ng ating mga pangangailangan o paghihirap, laging bumababa ang Diyos para katagpuin at ipakilala kung sino siya sa buhay po natin. Amen? Only Jesus can quench the thirst of our soul. Jesus wants to give you an everlasting peace, a lasting peace. Pangatlo, ano pong gustong gawin ni Jesus sa'yo? Hindi lang para katagpuin ka, hindi lang para bigyan ka. Gusto rin ng Diyos na iwanan mo na ang iyong pagkakamali sa nakaraan. You know, because Jesus is God, He is omniscience. Kilala niya tayo, hindi pa tayo nagsasalita. You can project yourself. We can project ourselves as righteous, as godly, pero sa mata at sa pagtingin lang ng Panginoon, makikilala niya po kung sino po tayo. Just like ngayon po, no, parang ang hirap determine sino ba yung corrupt, sino ba yung involved talaga sa flood control o hindi. Sino ba yung makakalagpas lang, sino yung hindi makakasuhan eh. At along the way, ito yung sistema ng mundo, matatakpan, tatakbo uli sila, mananalo uli sila, nakakalungkot lang po, no. Paano po ba? Lord, sana po ikaw na lang po yung judge. Ikaw na lang po yung nandun sa korte. Wala nang korte, sasabihin lang ni Jesus, ito ho yung pumirma na mga flood control eh. Amen? Pero kilala ka ni Jesus kung sino ka. Alam ni Jesus kung ano mga nagawa mo at nagawa ko. Alam niyo, nakakatakot po yun, no? Yung alam ng isang tao, yung mga pinagagawa mo. Pero pagdating kay Jesus, alam niya ang pinagagawa mo. Pero nais ng Diyos na hindi ka manatili dun sa pakiramdam na guilty ka. Gusto ng Diyos na mag-move on ka sa pagkakamali mo ng bakas ng iyong nakaraan. Sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Saglit, no? Ang usapan tubig, ba't nauwi sa asawa? Kilala tayo ng Diyos. Kilala siya ng Diyos eh. Sumagot ang babae, wala po akong asawa. Siguro may post po ito. Pero dahil nasa Bible reading po tayo, imagine natin, wala siguro post, pero may post siguro to, buntong hininga. Iniisip niya, ano kayang iisipin ni Jesus? Ano kayang sasagot niya? Sinabi ni Jesus sa kanya, tama ka sa iyong sinabing wala kang asawa. Naku, lalong sumikip yung dibdib niya. Bumilis po kanyang pakiramdam dahil nagkaroon ka na ng 5 asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ilan po lahat? 6. Hindi pa umabot ng 7, no? 7 is God's number eh. 6 is the number of man. And this only shows of her own failures. That no matter what she does, no, ano man ang gusto niyang gawin, lagi pong nauuwi sa mali ang kanyang mga desisyon. 6 mistakes! Totoong sinabi ng babae sa kanya, Ginoo, sa tingin ko po, ikaw ay chismosa. Hindi po sinabi, no? Ano po sabi niya? Ginoo, sa tingin ko, isa kang? Bakit? Kasi parang alam ni Jesus ang buhay niya. Okay, tanungin ko kayo na, anong mararamdaman mo pag ang kausap mo parang alam niya kung ano mga pinagagawa mo? Siguro po kung group chat ito, magle-left group ka. O siguro po kung ito po ay face-to-face na kausap, siguro po ay ipaparing mo yung cellphone mo at sasabihin mo, may tumatawag sa akin at hindi ka na babalik. Remember, you made mistakes in the past. And you will certainly make a mistakes or two today. You will make more mistakes tomorrow. But through it all, God will love you. God will work with you. And God will still accept you. Anong tawag dyan? Grace ni Lord. Alam niyo po ba na dahil lang sa grasya ng Diyos, tayo po'y nagiging katanggap-tanggap at tayo po'y nagiging karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Lahat po tayo dito may pagkakamali. Sabihin niyo po, no, yung mga, just for a point, no, yung mga nasa LGBT, makasalanan po yan. Ganun ba? Yung straight, hindi rin makasalanan, walang nagagawang kasalanan? Sexual? Marami. Sa totoo lang.
Iniisip mo lang, dahil siya ay bisexual, dahil siya po ay homosexual, may kasalanan siyang sexual. Ikaw at ako, na straight, wala ka rin bang naiisip na malaswa? Wala ba tayong nagagawang hindi maganda? Meron din. Amen. Remember, you may have committed mistakes, but you're not a failure. Everybody say to yourself, I'm not a failure. What you did in the past should not define who you are, because God is no longer concerned of your past. He is more excited of your future. Notice, hindi po sinabi ng Panginoon sa kanya, baguhin mo yung nakaraan mo, ha? Yung conversation na to, yung nag-uudyok sa babaeng ito, na baguhin ang kanyang hinaharap at pangkasalukuyan. Ayusin mo na to. Paano nga ulit tayo nagiging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon? Dahil sa grasya ng Diyos. Because of the grace of God. Amen? Palakpakan niya po natin ang Panginoon if you believe that God is gracious sa buhay natin. Pero meron tayong namimiss when we talk about grace. Because in this story, Jesus did not just show grace to validate and value this woman. Kasi kung yun lang po, mamimiss natin yung kwento eh. Jesus also confronted this woman of her sins. You know, grace is also confrontation. Tingnan niyo po. Jesus exposes our sin to heal us, not to shame us. Jesus reveals Himself to those who seek and love the truth because Jesus is the truth. He's not just a grace. He's not just a God of love. He's a God of truth. And sin distorts truth. So if you're only receiving grace and you're never confronting the truth, you will continue to live in sin. That's what I understand on this Bible, in this word. Ano sabi niya? Sige, tawagin mo yung asawa mo. Alam niyo po ba, isang doktor, hindi ka pwedeng pagalingin ng isang doktor kung nagtatago ka ng iyong nararamdaman. Kumakain ka ba ng karne? Hindi po. Tinitingnan ko lang po at inaamoy ko lang po yung sabaw. Hindi ka gagaling eh pag nagkukunwari ka. Amen? Jesus confronts us not to condemn us, but to cleanse us. Why? Because ang purpose ng grace is to not leave you the same as who you are. The purpose of grace is not just to forgive you, but to change you and live a new life in the Lord Jesus Christ. Ang grace hindi lisensya para magpatuloy sa mali at sa kasalanan. Ang grace ay kapangyarihan na malabanan ang kasalanan at mapagtagumpayan ang kahinaan. So in a way, ano po ang Christianity? Ang Christianity po ay aminan, hindi taguan. Baka mamaya nagtatago ho tayo sa ating konsepto na ganito tayo, you're a leader at church, you're a pastor, you're projecting something, may title ka, ikaw ito, ganyan. Hindi po taguan eh, aminan. Amen? Ang Christianity ay patapatan, hindi po pagandahan. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, sis, hindi pagandahan. Patapatan. Kasi kahit anong lagay mo sa mukha mo, kung hindi tayo magiging matapat kung ano yung problema natin, nagtatago tayo sa isang buhay na hindi kasiyasiya sa harapan ng Panginoon. You know, Jesus exposes this woman not to condemn her. Jesus exposed what's hidden so He can heal what's hurting. 6 na beses mo itong tinago eh. 6 na beses ka nagpabalik-balik sa balon eh. Nakita mo na kung anong nagawa sa iyo ng pagtatago. Nagpapatuloy ka sa kasalanan. Now, let me confront what's your hiding so the hurting will stop. At tumigil nga po. At nabago po niya ito. Amen? Hindi mo maintindihan ang konsepto ng pagbabago kung ang tingin mo lang sa grasya ng Diyos ay may kinalaman lang sa pagmamahal at wala pong kinalaman sa pagtutuwid. Pang-apat, ano bang gusto ni Jesus sa iyo? Gusto niyang makilala kung sino siya. Siya ang Mesiyas. Siya ang Mesaya.
Ano nga uli yung konsepto ng mga Samaritana patungkol sa Diyos? Ang alam lang nila sa Diyos, ang Diyos ay Mesiyas. At ipinakita ng Diyos iyon. Yung kakayahan niyang malaman at maintindihan kung sino yung kausap niya, ano ang kanyang kalagayan, na bulalas mismo ng babaeng ito at nasabi niya, palagay ko kayo po yung Mesiyas. And he encountered God. Kaya doon po lumabas yung konsepto kung saan dapat sumamba. Dito ba sa Gerizim o doon ba sa Jerusalem? Sa templo ba o dito sa bundok? Sabi ni Lord, wala sa lugar yan. Nasa taong sinasamba mo. Sino bang sinasamba mo? The woman thought worship was about location. But Jesus taught that worship is not about where, but who and how. Sino? At kung paano, sa pamamagitan ng katotohanan. Like, for example, anong tawag dito? We're worshiping the Lord. Hindi po worship yung pagkanta lang kanina eh. I'm preaching to you not just a word of God, but the truth. When you accept the truth in your heart, you're worshiping. When you neglect or reject a truth, you're not worshiping the Lord. Because the Lord says, worship must be in spirit and in truth. In other words, ang worship hindi lang po sa espiritu na pakiramdam mo, nararamdaman mo ang Diyos. Ang pagsamba ay ang pagtagos ng katotohanan sa puso mo kahit masakit, pero nababago ka. That's worship. Halimbawa, pumunta ka dito ngayon, nagkatampuhan kayong mag-asawa, nagkatampuhan kayong magkapatid. You want to worship, may liturgy, may program yung pagsamba, pero hindi ka nagpatawad, sabi ni Lord, you did not worship me in truth. Because the Bible says, bago ka sumamba, iwan mo yung pagsamba mo na alay, makipag-ayos ka doon sa hindi mo kasundo. That's worship. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, Sir na, Jesus declares Himself as the Messiah. I who speak to you, am He. Ako yun. Wow. At panghuli, anong gusto ni Jesus sa'yo? Jesus wants you to share what you have experienced. Nais ni Jesus na ibahagi mo ang iyong karanasang natanggap mula sa Kanya. Pagkatapos ay iniwan ng babae ang kanyang sisidlan ng tubig o banga, umalis papuntang lungsod. Yung banga na yun yung nakaraan niya eh. Iniwan niya eh. Handa mo bang iwanan para makasunod kay Lord? Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Hindi na siya nahiya, no? Siya nga ba kaya ang Kristo? Kaya't sila'y lumabas ng lungsod at nagpunta kay Jesus. Now notice, no? Who would listen to a Samaritan who had just 6 failed relationship? Who would listen? Come on. Sino makikinig sa isang babae? Sa isang kulturang lalaki lang ang may karapatang magsalita at hindi lang po sa isang babaeng palpak at maraming pagkakasala. Ang pwedeng makarinig lang po nito, yung totoo pong kahit maraming pagkakamali pero binago ng Diyos. Naka-inkwentro at nakatagpo ang ating Panginoon. Verse 39, maraming taga Samaria mula sa lungsod na yon. Everybody say, marami. Mas marami pang nagawa niya kaysa sa isang pastor. Marami ang nakakilala at sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoong ng babae. Sinabi niya ang lahat ng ginawa ko, kaya noon pumunta sa kanya ang mga taga Samaria, hiniling nila kay Jesus na manatili sa kanila. 2 araw siyang nanatili roon. At marami pa ang sumampalataya dahil sa salita ni Jesus. Sinabi nila sa babae, hindi na dahil sa mga salita mo kung bakit kami sumasampalataya. Ito'y sapagkat narinig mismo namin sa kanya. Siya lang yung bridge. Siya lang yung nag-point, hindi siya po yung Diyos. Hindi siya yung Kristo, hindi siya yung Savior. Amen? A true encounter with Jesus changes your story and sends you as a missionary to share His glory. Pag totoo na enkwentro mo si Lord, hindi pwedeng nananahimik ka. Amen? A changed heart becomes a courageous witness, not a silent monument. Hindi ka nagiging monumento na Rizal na nakatayo ka lang doon. May kabayo. Sino po ba yun nandyan na may kabayo? Apolinario Mabini po ba yan? Nasa Baliwag? Hindi ka nagiging clock tower. Ikaw ay nagiging buhay na saksi na nagkukwento kung talagang nakilala mo ng totoo si Heso Kristo. Amen po ba doon? Pastor, meron akong nakaraan na hindi maganda. No. Your past does not disqualify you. It becomes your testimony.
Hindi ka dinidisqualify ng iyong nakaraan. Lalo kang binibigyan ng kwento dahil po sa iyong pagkilala sa ating Panginoon. Amen. Jesus turns your mess into a message, your test into a testimony. So don't hide your past. Let it highlight God's grace. Now you can highlight the grace of God. Why? You understand what it means to receive a grace from the Lord. Meron pa akong sasabihin sa inyo ngayong umaga na to. Lagi po dito, no, pag meron pong mag-message, may magte-take away. Ano madalas na sabihin ng MC? And this is not against you, no? Gusto lang natin tong itama, no? Lagi sasabihin ng MC. So ito po yung mga take away, ito yung announcement, and we are personally dismissed. Anong iniisip mo? Tapos na yung misa. Tapos na yung sermon ni Pastor. Hay, salamat. Makakauwi na ako! Every Sunday is an encounter with God. Amen daw. After a Sunday encounter with God, we are not dismissed to simply move on with life. So in a way, mali pala ang sabihin, we are partially dismissed. Dapat palang sinasabi, we are now commissioned and sent to share the gospel, just like this Samaritan woman. Hindi tayo dinidismiss para lang magpatuloy sa buhay at kaligtaan at kumain at mamasyal. Maganda yung gawin yon. Ang purpose ng encounter after a Sunday service is to be commissioned and to be sent to share the Word of God, because every worship ends with not a goodbye, but with a go and tell and share the gospel. Will you do the same mamaya? Tandaan nyo, hindi tayo dinidismiss. Tayo po ay pinapalaya ng Panginoon para maglingkod sa Kanya at ikwento ang Kanyang patotoo. Hindi yung, at least nagawa ko na yung Sunday. Malinis na yung konsensya ko, nagawa ko na yung obligasyon. No! Tingnan niyo po yung Samaritan woman na to. Iniwan yung banga, anong sabi niya? I will tell the world about you. Sa linggong ito, sino po makakarinig ng ginawa ng Diyos sa'yo? Sa opisina mo, sa trabaho mo, sa eskwelahan nyo, sa komunidad mo, sa trabaho mo. Anong sabi ng Samaritan woman na to? You're gonna be fine, for you are mine. Your past is forgiven. Your future is divine. Okay ka lang. Now that I know you, sabi naman ng Samaritan woman kay Jesus, may response dapat. My heart overflows. I'll serve you forever, wherever life goes. I've tasted your mercy, my spirit aglow. I found my Savior. Grabe. Lord, I will never let you go. Hindi na kita pipitawan. Tayo nga po ay saglit na yumuko. Tayo po'y manalangin sa harapan ng ating Panginoon. And then we will sing a song. Sukdulang biyaya ng pag-ibig ng Diyos na wala pong katapusan, wala pong katulad para sa iyo at para sa akin. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, sa umagang ito, ano bang nais ng Diyos para sa iyo? At bibigyan mo ba siya ng pahintulot na gawin at katagpuin ang bawat isa sa atin upang makilala at mabago ka ng ating buhay na Diyos? Sa umagang ito, talk to the Lord in a very personal way. At pag ready ka na, pwede ka nang tumayo ng dahan-dahan. Kung ang iyong kahilingan at panalangin ay kagaya po ng babaeng Samaritana na to at nagsasabing, Lord, I want to encounter you. I want that living water. I want Jesus. Lord, I am not just dismissed. I want to be sent and commissioned to share the Word of God. We can now stand ng dahan-dahan. An encounter with God will never leave you the same. Tama po si Ann Lamote. I cannot understand the grace of God. It meets us who we are, but it does not leave us the way or the same as we are. Mabaguhin ka ng Diyos. Sino ka man, maybe meron kang nakaraan na hindi maganda, kagaya ko. Meron kang sekretong tinatago. Alam ng Diyos kung anong nagawa mo, pero God wants you to move on from that past mistakes. And will you allow Jesus to confront you so He can change you? You know,
Ang pagiging Kristiyano ay hindi pag-aalaga ng sama ng loob, ng pananaw na meron po tayo. Ang pagiging Kristiyano ay pagpapasakop sa salita ng Panginoon, sa kanyang kalooban. Lord, ano bang gusto mong sabihin para sa akin? We want to become more obedient to Jesus. And God is giving you a choice right now. Gusto mo bang manatili sa ganyan? Or do you want me to change you? Do you want to stay in a messy situation? Or do you want to become a messenger, a missionary who will declare and tell kung anong ginawa ko sa buhay mo? I want you to raise your hand, close your eyes, raise your hand if you are asking God, Lord, please use me mightily today. Please revive me today, Lord. Katagpuin mo po ako, Panginoon, sa sukdulan po ng iyong biyaya. Lord, itama mo ako kung may mali sa aking buhay. You know, we are prone to listen. If we're struggling something, we are prone to listen to something that would strengthen and support what we believe and what we are struggling. Pero hindi ganun ang gospel. Gospel will make you uncomfortable. It will create tension sa buhay natin. Just like today. Because the truth will always hurt. Masasaktan ka sa katotohanan. Pero ang isang bagay na maganda sa katotohanan, the truth will set you free. Ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Hindi lang magpapatawad sa iyo. Lord, we give our heart to you. Thank you for never giving up on us, oh God. You never get tired of us. Hindi kayo napapagod sa amin, Lord. Kahit pa ulit-ulit. Siguro, Lord, kagaya po ng Samaritan woman na to, hindi lang naka-anim. Minsan, Lord, baka sobra pa, nakailang beses na kaming bumagsak at nagkamali. But you still meet us where we are, who we are, what we are right now. Thank you, Lord. Mahal niyo po kami. And you have a great plan for us. Just like the Samaritan woman, binuwag mo, Lord, ang mga barriers, ang mga hadlang, ang mga kaisipan na mali. Kasi gusto niyo po kaming lumaya sa aming mga buhay. Today, we surrender our heart to you. Marapat lang, Lord, ikwento, ipamalita ang isang taong nagbago at nagmahal sa amin ng lubos. Sukdulan na biyayang pinaranas sa aming mga buhay. So today, Lord, we are not dismissed. Rather, we are sent and commissioned to bear witness of your goodness and mercy sa ibang mga tao. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas
Ang walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong rapat sa tulad ko, ikaw at ang iyong katwiran, at ako'y